dumalangin. Opo, dakilang Diyos, mabanal sa mga Jesus, maraming salamat sa dakilang mga taon. Lumo sa amin mala Panginoon, nga kami ay nagpag-overnight ngayon. Maraming salamat sa kalakasan, kagalakan, kapayapaan, nga kami tinipon mo ngayon din araw, Panginoon. So the first prayer, learn prayer, beloved parents in the Lord. Hallelujah. Anoint me, Lord. I can do anything without you, my God. Not only my wisdom, my understanding, let open the mind, understanding, the breath, and bind Satan, cast out hindrances in our midst, Lord. Anoint me, God. I can do anything without you, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. May amen. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa ating mahal na Panginoon. First of all, the highest praise, glory, thanksgiving, and majesty, only to our loving God. Our dearest Savior, give double honor and respect our dearly beloved parents in the Lord. And you always remember and cherish and treasure their blessed preaching and teaching. Our beloved Honorable Pastor, Gintay Prophet of God, Belis Almeida, and beloved stand Pastor Lina Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved family also, my beloved co-workers, co-preachers, to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po natin mga webcast viewer throughout the world at nanonood ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa lahat ng mga kapatiran na magbigay ng patutuo, testimony o sa lahat ng co-preachers ko, mga minamahal, kung anong nakasulat dito na greetings, ay yun lang po ang susundin nyo. Kasi kung minsan nadadagdagan, kasi ginaayos natin to, yung greetings dito, yun lang nakasulat. Yung dulo, wala naman sinasabi nga, all the highest praise, glory, belongs to God. Ginabanggit yun pagkatapos mo na patutuo. Kung nag-greet ka pa lang, yun lang greetings yung katulad sa greetings ko. Pagkatapos matotoo, saka po lang sabihin, pagbalik mo sa upuan, ang lahat ng kapurihan, pasalamat, kalwatian, all the glory, praise, honor, belongs to our loving God. Yun lang, kasi tapos sila patotoo eh. Kung nag-greet ka pa lang, kaya nag-greetings ka pa lang, iba yung greetings mo. Huwag mo lagyan ng dagdagan sa dulo ng all the places, all belongs to God, kasi wala ka pa nagapag-testify. Kaya hindi ka pa pwede magbigay ng all glory and praise to God, kaya wala ka pa nagapag-testify. Nag-greet ka pa lang. Amen ba? Eh, di ba? Ito yung greetings natin. All the highest praise, glory, honor, power, and majesty belongs to our loving God. No? Double honor, our beloved parents in the Lord, and cherish the loving grace of love, preaching. It's your beloved Honorable Pastor Almeida, and beloved San Pastor Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family. So, good morning, good afternoon, good evening to our beloved, o din po sa akin po yan. Beloved preacher, pastoral workers, webcast viewers, beloved brethren, tapos na. Wala naman sinulat dito nga, all the glory, honor, praises. Wala pa man katapos, nag-greet ka pa lang. Mag-testify ka pa muna. Pagkatapos mo testimonyo, saka ka pala magsabi. Amen? Si tapos yung nag-testify ka na eh. So tapos no, ang lahat, kaparihan, pasalamat, kaligalian, alang sa Panginoon. O, pababa ka na. Kasi dito, nag-greetings pa lang kayo, mayroon sa dulo, may lahat kapurihan para sa Diyos. Doble na. Pagkatapos po testimony, nagsabi ka naman, dalawa na yung sinabi mo. So, ibig sabihin, mali. Dapat, sa greetings, wag nyo lagyan sa tumoy ng all the praise, glory, only to loving God. Yan sa umpisa, mayroon ka na eh. Pagkatapos mag-testify, saka pa lang magsabi, ang lahat kapurihan, pasalamat, walatian, para lang sa Panginoon. Pagkatapos mo na patotoo. So kung nag-greet ka pa lang, wag mo na lagyan sa dulo ng lahat kapurihan. Wala ka pa nakapag-testify eh. Nag-greet ka pa lang naman. Ginaayos na natin ito mga minamahal. Amen? Kasi nasanay na kayo, kaya hindi maganda pa minamahal. Kasi sa webcast, ay masilan po ito mga minamahal. Kaya mag-ingat po tayo. Palakpakan po natin ang Diyos. So nakasulat dire, mula ng inyong sundon. Ayaw na pagdugangin, ayaw maghimo ng imo kugalingon nga agenda. Kay masobrahan, makamali tuloy tayo. Amen ba?
So umagang itong ating title ay straightforwardness. Yung ating Bible study ba, ang title ay straightforwardness. Diretso lang. Amen? Amen? Straightforwardness. Ibig sabihin, straightforwardness, easy to go, easy to do, or understand. Not complicated, honest, and open. Pag ikaw ang Kristiyano ay diretso lang pag-iisip mo, madali mo lang gawin ang isang bagay at dali mo maintindihan. Hindi ka komplikado. Amen ba? Alam komplikado, ano yung complicated, hindi magulong isipan mo. You are honest. Honest ka. And you are very open. Ibig sabihin, lahat ng bagay maintindihan mo, kaya walang atras abanti ka, walang atras sulong atras, kundi straight ka lang. Yes lang ka palagi. Nga naman, naintindihan mo ang lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kaya may mga passages dito sa Biblia ating pag-aralan, mga bersikulo na dapat yung ilista. Kaya kailangan po natin, paano tayo magpatuloy ng paglingkod ng diretso, nga dali natin magawa at maunawaan natin at hindi magugulo ang ating isipan. And we are so honest. Hindi ka mangluloko. And you are so very open. Naintindihan mo lahat ng bagay. Pag simpleng istorya mo lang, okay lang, yes ka lang, no problem. No worries, no problem, because you are so open, you are so honest, you are not complicated, you so understand everything. Dali mo lang magawa. Yun ang itawag na straightforwardness. Palakpakan po natin ang Diyos. Open your Bible in Luke chapter 9, verse 57 up to 62. Luke chapter 9, verses 57 up to 62. Basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 9, ang talata ay 27 hanggang 57 up to 62. 57 hanggang 62. Praise the Lord. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon." 58. At sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga sura at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahilingan ang kanyang ulo." 59. At sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Datapwat siya ay nagsabi, "Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama." 60. Datapwat sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos." 61. At ang iba naman ay nagsabi, "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa aking mga kasangbahay ko." 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Ulitin natin pagpaunawa ang salita ng Diyos. And it came to pass that as they went in way, na sila po sa ilang mga daan, isang tao, certain man said unto him, "Lord, I will follow thee, whithersoever thou goest." Susunod ako sa iyo kahit saan ka pupunta, Lord. And Jesus said unto him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where he laid his head." Sabi ng Panginoon, ang mga ibon, may sariling pugad. Yung mga foxes, may mga sariling butas sila. Pero ang anak ng Diyos ay wala siyang sariling bahay, lugar nga pagpahingaan ng kanyang ulo. Amen ba? Amen? And he said, "Another, follow me." Sabi ng Panginoon. But he said, "Lord, suffer me first to go and bury my father." Sabi ng Panginoon, "Sumunod ka sa akin." But sabi niya, "Lord, paintulutan mo muna ako nga magpaalam at pupunta sa aming bahay dahil magpaglibing ako sa aking tatay." Anong sabi ng Diyos?
At sinabi ni Jesus, let the dead bury the dead, but go thou and preach the kingdom of God. Pabayaan mo mga patay maglibing sa ilang minatay, ikaw ay umalis at ipangaral ang Ebanghelyo. Palakpakan natin ang Diyos. Ang isa naman ang sabi lang ng Lord, the one said also, Lord, I will follow thee. Sundak mo sa iyo. But let me first bid them farewell, which are at home at my house. Ngunit paitulutan muna ako, Lord, nga magpaalam muna ako doon, uwi muna ako sa aming bahay at magpaalam ako doon. Amen? Magpaalam muna siya. Anong sabi ng Panginoon? Walang tao humahawak ng araro, nga nag-araro siya, nga pag tumalikod, ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. This is the meaning of straightforwardness. Pag nakilala na natin ating mahal na Panginoon, wala na po tayong alibay. Wala na tayong alibay na mga rason na tayo po ay tatalikod sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? May dalawang tao, in example dito, dalawang binata. Yung isa, sabi niya, Lord, gusto ko sumunod sa iyo, mahal na Panginoon. Gusto sumunod, ha? Lord, I will follow thee. Sa Panginoon, hindi ka pwede sumunod sa akin dahil yung mga, hindi man ako katulad, yung mga langga, mga ibon, mayroon sariling pugad, yung mga pakses, mayroon silang sariling butas. Ngunit ang anak ng Diyos, wala sariling tirahan. Lord, sasama ako sa iyo. Ngunit, maglipag-ipaglibing muna ako sa aming patay. Anong sabi ng Diyos? Pabayaan mo yung mga patay, maglibing sa kanilang patay. Umalis ka at ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Maminamahal yung salitang, go and preach the kingdom of God. Wala na, bakit sinabi ng Diyos? Hindi ko importante yung paglibing sa imong loved ones dahil namatay. Sabihin natin, last na lang to nga panahon, nga oras makita ko yung tatay ko, nanay ko, kapatid ko, ilibing sa sementeryo. Kung sabi mo, very sentimental para sa iyo, nga makita mo na, pero sa Panginoon, iba. Ang sagot ng Diyos, pabayaan mo yung mga patay, maglibing kanilang patay. Umalis ka at ipangaral ang Ebanghelyo. Wala na palang pinaka-importante nga bagay kundi ipangaral mo Ebanghelyo. Palakpakan natin ang Diyos. Because the person of the gospel is that is the Great Commission. Great Commission. Malaking utos na inatang sa ating balikat. We are called by God, give us an authority, we have mandated by the Lord to go and preach the gospel. Iyon ay hindi basta-basta. Great Commission, malaking utos yan. Commission to you. Nga I will promote you as a general, a major, you are commissioned as an officer, so you go and stand in your responsibility. Tayo, tinawag tayo ng Diyos, binigyan tayo ng responsibilidad sa ating mga balikat, na wala nang pinaka-importanting bagay ng bilang Kristiyano na kailangan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, dinanggap mong libreng Ebanghelyo ang kaligtasan, ipamigay mo rin ito ng libre. Freely receive, and you must freely give. Libre ang kaligtasan na tinatanggap, libre din ipamigay mo sa mamalita sa mga tao. Kaya importante, wala nang pinaka-importante sa tao, kundi sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? As you go, sa iyong pag-alis, ipangaral ang kaharian ng Diyos. Mulis ka. Kung saan man ka pupunta, hindi magsinika, layas-layas na lang kung saan pupunta. Kung aalis man ka, ipangaral ang Ebanghelyo. Ipatotoo ang kabutihan ng Diyos sa mga tao. Magligtas ka na maraming kaluluwa. Pag ginawa mo yan, matutuwa ang Diyos sa iyo. That is the Great Commission. Utos ng Diyos lagay sa balikat po natin na dapat magkaroon tayo ng burden na tayo lumalis ipang Ebanghelyo. Minsan tayong Kristiyano, tinatago natin ang kaligtasan. Sabi niya, freely receive, freely give. Libre natin tanggap ang kaligtasan, libre mo ipamahagi sa mga tao. You go and tell the people, open your mouth and blow the trumpet. Sabihin mo sa mga, tell the people, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoon, gusto ka nang patawarin, gusto ka nang baguhin, lumapit ka, pagaling ka, ramdam mo may langit ka. Sabihin natin yan. Mahirap pa sabihin yan, hindi po mahirap sabihin yon. Amen? Pero pag mga chismisan, madali tayo magsabi. Mga marites, madali natin masabi. Amen?
Na wala namang kabuluhan yon. Pero yung Ebanghelyo, kapitbahay natin, tayo makasabi, Brad, mahal ka ng Diyos, lumapit ka, sumama ka sa akin. Pero kung sabihin natin, uy, yung kapitbahay natin, chismosa, dali natin masabi. Na wala namang kabuluhan. Dapat bawat buka ng bibig mo, may laman. Ano yung laman? Ebanghelyo, kaligtasan ng mga tao. Dahil utos ng Diyos yan, malaking utos. Umaalis ka araw-araw, lumalakad ka araw-araw, diyahinti ka, kuliktor ka, o scammer ka, dalhin mo Ebanghelyo ng Diyos. Palakpakan natin yung Panginoon. Amen. Para mabawi, mapatawad ka ng Diyos sa pang-scam mo. Dahil bakit? May dinala kang Ebanghelyo. Bakit? Ang pagligtas ng mga tao napaka-importante. Palakpakan natin ang Diyos. Basahin natin. James chapter 5. James chapter 5 in your Bible. Verse 19 up to 20. Ito napaka-importante yung pangalibangilo sa mga tao makasalanan. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Sa Aklat ng Santiago, Kabanata 5, ang talata ay 19 hanggang 20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya'y pababaliking loob ng sino man, 20, ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Palakpakan natin Diyos. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y pababaliking loob ng sino man. Kung may nalihis na daw, naligaw ng landas, nag-backslide. Kung atin daw, bababalikin siya. Kung sino man ang makapabalik sa kanya sa katotohanan. Sino man. Ano ko sabi ng Diyos? Ay alamin nito na ang nagbabalik loob sa isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan sa impyerno at magtatakip ng karamihang kasalanan. Marami kang pagkukulang, marami kang pagkakamali, marami kang pagkakasala. Ngunit, nag-aral ka ng Ebanghelyo, yung taong makasalanan, dinadala mo sa paanan ng Diyos. Pinapabalik mong taong makasalanan sa paanan ng Diyos. Sabi ng Biblia. Matatakpan ang marami mong kasalanan. Amin ba? Bakit ganun ka-importante sa Diyos ang Ebanghelyo? Yung binata, hindi pinintulutan ng Diyos. Lord, gusto ko sumama sa iyo. Ngunit, may paglibing muna ako sa aming patay. Ang sabi ng Diyos. Bayaan mo yung mga patay, maglibing sa kalang minatay. Sumama ka sa akin. Umalis ka, sabihin mo sa mga tao ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Ipangaral ang Ebanghelyo. Wala kang trabaho sa iyong bahay, puro ka ng cellphone. Wala kang ginagawa. Stagnant Christian ka. Ang Kristiyanong walang ginagawa, nakaupo lang sa bahay na staying idle. Anong staying idle? Busybodies. Ang tao sa Biblia na walang trabaho, sabi sa Biblia, busybody. Busy sa tulog. Busy sa kaupo. Busy sa kain. Busy sa cellphone. Walang ginawa. Staying idle. Palagi nakapundo, na-idolize ang sarili. Sabi ng Diyos, stagnant Christian ka. Anong stagnant? Wala kang ginagawa. Kung sa tubig pa, yung stagnant water, hindi siya umaagos. Kaya permanente nakapundo, kaya babaho yun, makati pa. Amen. Kristiyano ka, wala kang ginagawa, katulad ka ng tubig na mabaho, walang exit, walang inaagusan, walang ginagawa. Ang tawag sa stagnant Christian. Nakaupo ka lang araw-araw sa bahay mo. Wala kang ginagawa. Stagnant ka, wala kang ginagawa. Dapat, sabi Biblia, you must to go. Umalis ka sa bahay mo. Bumaba ka. Pumunta ka, umalis ka. Ipangaral ang Ebanghelyo. Sabihin mo yung mga tao makasalanan, Brad, magsisi ka, bumalik ka sa Panginoon, tanggapin mo ang Diyos. Pag pinatanggap mo yan sa Panginoon, dinala mo sa paanan ng Diyos, pinabalik mong tao makasalanan, sabi ng Biblia, maligtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno.
Ilibaligtas mo ang kanyang kaluluwa sa kamatayan sa impyerno. Eternal death, separation from God. Bakit pinatanggap mo, pinasisisi mo, at sa Biblia, matatakpan ang marami mong kasalanan. Tingnan mo? Yung kaimportante yan ng soul winning, importante yan. Kung bakit yung abang lingkod nyo, natuwa at pinagpala ko ng Diyos. Bakit? Nasip ako 1984, 85, 86, 7. Kainitan namin. Sumasakay ako, umakyat ako sa bus, nagpipilit ako sa bus. Sa bilangguan, sa lahat, sa mga kanto, sa mga dandan, mga basketball pinapahulong namin. Hospital, lahat hospital sa Metro Manila, sa Quezon City, pinapasok na. PGH, lahat mga doon sa Quezon City, lahat ng mga nagpipreach kami. Wala kaming pera, sarili namin, nilalakad namin yan. Fasting pa kami, wala kaming pamahaw, walang almusal, walang pananghalian, 2 meals kami fasting. Dahil sabi ng mga pastor, magpuri kayo sa bahay ng 2 oras, umalis kayo, fasting kayo para may anointing, may power kayo, na may mga papapritsingan kayo doon. Hallelujah, may mga ramdaman, patanggapin ilihas yung mayroong kapangyarihan, samahan ka ng ating malapay noon. Ginawa po namin yan. Hanggang dandahan, nagtestify ako sa Bernard, nagrabing puspusan, glory to God, pray mga pastor, yung mga nadaanan ko, mga pagpipreach. Sabi ng mga pastor, after the sabi ni Mama Dir, nag-Bible study, ating kapatid pinagpala ng Diyos. Dati ito ang ginagawa ng mga pastor nyo. Nag-umpisa kami sa misteryo, mga pastor lumalakad araw-araw, natatanggal yung tako, nagpipreach ng Ebanghelyo. Kaya sa kahirapan namin, hinango kami ng Diyos sa kahirapan. Natuwa ang Diyos, manulugod sa Diyos sa iyo pag ikaw ay nangangal ng Ebanghelyo. Hililigtas mong tao, binabalik mong tao makasalanan sa paanan ng Diyos. Mga minamahal, maligtas siya sa kamatayon sa impyerno dahil sa kasalanan. Pinatsingan mo siya, winalihan mo siya. Sinabihan mo siya ng kabutihan ng Diyos. At dandahan yung mga kahinaan mo, kasalanan, tatakpan ng Diyos, patatawarin ka. Pagalingin yung karamdaman, pagpapalain ka, babaguhin ka. Lahat na pagpapala. Dandahan lang, after 2 years, nakilala ko ang Panginoon, hindi ko na naramdaman yung karamdaman ko sa baga. After 2 years. Pag-aral ng Pangalibanghelyo, nakita ko, pinagaling na pala ako ng Diyos. Hindi ko lang nalaman, pinagaling na pala ako ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Hindi pwede sinungaling. Sinisir ko po sa inyo ito. Napakarami natin dito, mga binata, mga dalaga. Dapat magbuo kayo dito ng grupo. Mag-create ka muna ng itong hayo group. Kita mo sa Facebook, may mga soul winning group. May mga hayo group. Hayo, sangyaw. Sa Bisaya. Gawin niyo po yun. Lahat. Pinupuntahan niyo. Kaya saan nagagabliss? Yung mga youth doon, sila lang puro sister. Araw-araw nag-house to house sila nagpipreach. May nasiran silang babaeng pilay, ilang taon nila. Paglihas, sila naglilihas, tinanggap. Pinalakad ng Diyos. Na-trending sa social media. Senior ng mga beloved children. Nakita, natutuwa. Kasi bakit? Importante yung soul winning. Yung mga manggagawa nyo kami, yung ginagawa ni soul winning, visitation sa church. Tulan sa crusade, anniversary crusade, yun namin, must na soul winning. Dapat sa inyo, magkaroon kayo dito ng individual, daily evangelism, street evangelism. Gawin nyo yan. House to house evangelism. Says that evangelism, walang hinto na evangelism. Araw-araw lumakad kayo, mangaral ko ng Ebanghelyo. Grabe, dandahan, maramdaman mo yan. Kung may problema ka, karamdaman ka, gagaan ang katawan mo, pag hinadandahan ka, pinapagaling ng ating malapainon. Dandahan ka pagpapalain sa material, sa financial. Hindi mo lang malaman yan. Bakit? Yung ginagawa mo, malaking utos sa Diyos. The Great Commission. Matutuwa ang Diyos. Sabi ng Apostol Pablo, kung gawin ko ng taos puso, ipangari Ebanghelyo, alam ko, na mayroon akong pagpapala na tanggapin sa Diyos. If I do it sincerely, heartily to preaching the gospel, I know that I have a reward. Yung taos puso mo ginagawa ito, ipangalan Ebanghelyo, talagang maramdaman mo yan. Mayroon kang gantimpala nagmumula sa Diyos. Amen? Palakpak. Para hindi ka makatulog, palakpak. Amen? Dito pang importante yung Ebanghelyo. Baka sa patulog-tulog mo, kinakausap ka ni Diyos nga bukas, umalis ka at mangaral ng Ebanghelyo. Para mawala yung antukin mo. Amen.
Mawala yung bago-bago natin sa tulog. Palakasin ka ng Panginoon. Pagalingin ka ng Diyos. Bakit? Wala kang tulog-tulog, nangaral ka ng Ebanghelyo. Matutuwa ang Diyos sa iyo. Mabibless ang Panginoon sa iyo. Tatakpan ng Diyos sa marami mong kahinaan. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Importante yun. Kaya sinabihan ng binata kung gusto mo sumama sa akin, sumama ka sa akin ng taos puso. Walang alibay. Pag sumunod ka sa Panginoon, ay hindi po, Panginoon, saka na ako mga libangyo pag marami akong pera. Sa Manila, wala kaming kapira-pira. Wala akong pera, grabing trials, kaya lakad na lakad lang kami. Kaya sabi ng Biblia, as you go as you go. Sa iyong paglakad, lakad lang Ipangaral mo ang Ebanghelyo. Hindi naman sinabi, as you ride, wala naman sinabi nga, sa iyong pagsakay sa jeep, sa iyong pagsakay sa multicab, wala naman sinabi. Ang sinabi, sa iyong paglakad. As you go, preaching the gospel. Tell the people, preach the kingdom of God. Kaya lakad ka lang ang lakad. Sabi nga sa Mateo huwag ka magdala ng pera, wala ka magdala ng mga coat, huwag ka magdala ng sapatos, wala, neither script or money, not everything, huwag ka magdala. Bakit? Pag ginawa mo, na sa kahirapan pinangal Ebanghelyo, sabi sa Biblia, ang mga alipin, ang mga stewards, mga utusan, gumagawa ng Ebanghelyo, sila po'y karapat dapat tumanggap ng pagpapala. Amen. Karapat dapat silang pakainin ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos. The workman is worthy to have their meat. Ang nagatrabaho sa gawain ng Diyos, karapat dapat silang pakainin ng Diyos. So kami pinakain Nangaral ako sa Teachers Pavilion sa QI Institute, Quezon City. Birthday ko, March 15. Tama-tama, March 15 birthday ko. Wala akong ka-birthday. Nangaral ko Ebanghelyo. Sa Teachers Pavilion, puro talan maista lahat yun. Kasi Teachers Pavilion Kompleto mga teacher doon na nasubrahan ka lecture, tinubuan ng sakit sa baga, tinubuan ng asma, iba-ibang karamdaman. May mga dextrose, may mga oxygen. Nag-preach ako doon. Sabi ko, ma'am, good afternoon. Napakilala ko. Taga-Diyos mo kusid ako. Member of Diyos mo kusid. Dati rin ako, ma'am, may sakit sa baga. May spot ako sa baga noon. Kasi weak lang sa ko ng bata pa. Ngunit dito, ma'am, after 2 years kong pagtanggap sa Panginoon, hindi ko lang namalayan, pinagaling ako ng Diyos. Natuwa sila. Kaya sinishare ko sa inyo, ang natanggap kong libre. Sa Biblia, freely receive, freely give. Libre kong tinanggap, libre kong ipamigay sa inyo. Testify ako ng Ebanghelyo. Ang Diyos mapagpatawad ang sakit, bunga ng kasalanan. Pagtanggapin mo ang Diyos, patawarin ka niya, pagaling karamdaman mo. Maborn again ka, mapatawad ang kasalanan mo, matanggap mo ang Espiritu, magmana ka ng langit. At marami kang pira sa lupa, pag impyerno ka, useless. At wala kang pira, basta may langit ka, ikaw ang pinakamayaman. Tingnan mo, marami kayong pira, may mga sweldo kayo, puro may mga TV kayo. Marami kayong TV, may ibang klaseng TV, may 16 inches, may 14 inches, may 50 inches pa. Yung gano'n na silang mga ulo nila. Pero kung tanggapin nyo si Kristo ngayon, patunayan ko sa inyo, Diyos buhay, makapangyarihan sila. Uyakan. Tanggap tas yung kamay, pinatanggap po sila. Tumayo ko sa gitna, mas healing lang. Kaya pato yung kamay sa ulo nyo, maglihas tayo, pag-pray namin kayo, magsisi ka. I-gas out ko. So, dalangin na, beloved, better sa the Lord. Demonyo mga asma, sa baga, lahat, cast out from them, any sicknesses. In Jesus be healed. So, bigyan kayo 3 beses, hallelujah pa sa Lord, hallelujah pa sa Lord, hallelujah pa sa Lord. Sabi ko, baba, huminga kayo. Sabi ng mga teacher, Brad, gumaan yung ginilingan namin, Brad. Totoong sinabi. Natuwa sila, nag-iyakan. Sabi ng mga maestro, birthday mo pala. Lahat ng mga tinapay nila, mga Diyos, dinagay sa plastic bag, binigay sa akin lahat. Yung isa, dumukot pa ng pera, binigyan ako ng 500. Alam mo, hindi ko tinanggap. Umiyak sila lahat. Ba't di mo tanggapin? Kasi, natuwa kami kasi guminhawa kami sa prayer nyo. Sabi ko, sa Panginoon po yun. Birthday mo Regalo namin sa'yo.
Nag-iyakan, teacher. Tanggapin niyo to, Brad. Kasi sobrang kainitan ko. Kaya isip ko, ayaw ko tumanggap ng biyaya sa sanlibutan. Sa kainitan ko yun. Pero naisip ko rin, dapat naman tanggapin ko. Dahil wala akong kain kanina umaga pa. Tinanggap ko na lang. Binusog ako ng Diyos. Kaya naalala kong bersikulo, Matthew chapter 10, verse 7 up to 8. Up to sa last. Pagibasa lang, beloved Brother Anthony. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, ang talata ay 7 hanggang 10. Hanggang pababa. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsisipangaral kayo na magsasabi, Samantala kayo nangaglalakad, lakad lang. ay magsipangaral kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen. 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong Yun. walang bayad. Tinanggap yung libre, pamigay yung libre. 9. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, Magmangaral ka, huwag ka magbaon ng ginto. kahit pilak, Pilak. kahit tanso sa inyong mga supot. Wala talagang dala. Yes, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tonika, kahit mga pangyapak Pati sinilas, walang baon eh. o tungkod, Pati pabaston. sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Palakpakan natin Diyos. Praise the Lord. Yun. Sapagkat ang manggagawa, gumagawa ka sa gawain ng Diyos, ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Wala akong dala, wala akong pera, nangaral ako ng Ebanghelyo. Binigyan lang ako ng Panginoon pera, ayaw ko sana tanggapin. Pero nang nabasa kong bersikulo niyan, karapat-dapat ko palang tanggapin. Bakit? Ang gumagawa sa gawain ng Diyos, karapat-dapat pala ng kanyang pagkain. Umpisa noon, mga minamahal, pinagpala ko ng Diyos. Pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, wala kang trabaho, wala kang gabing hirap mo sa buhay. Tamo, walang dala lahat. Puro by faith. Basta importante, ipangaral mo ang Ebanghelyo. Samahan ka ng Diyos. Utos ng Diyos, authority, pagpagaling ka. Hindi yung pagalingin mo sa kundi, magpagaling ka. Sa iyong paglagad, ipangaral ang Ebanghelyo ang kaligtasan. Magpagaling ka. Authority. Magpagaling ka ng mga kitungin. Palayasin mga demonyo. Lahat. Buhayin mong patay. Authority ng Diyos yan. Samahan kita. Huwag ka magdala ng ginto, pilak, lahat. Ano mang mga sinilas, wala kang extra, mga damit, wala lahat. Wala. Ngunit pag ginagawa mo ang kalooban niya, sabi dito, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Pakainin ka pala ng Diyos. Totoong sabi ng mga pastor, wala kang pera, wala kang tirahan, wala lahat. Umalis ka araw-araw, pangaral ng Ebanghelyo. Bihisan ka ng Diyos. Bigyan ka ng tirahan, pakainin ka ng Panginoon. Totoo. Totoo kasing Biblia. Ang mga manggagawa, gumagawa, ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Di wala kang makain ngayon. Araw-araw by faith, mga Ebanghelyo, pakainin ka ng Diyos. Hanggang ngayon na. Tuloy-tuloy ng pagkain. Hindi na bilang ang pagkain. Hindi na halos makain. Then pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos. Amen. Pangako ng Diyos. Sobra-sobra. Pakainin ka, patabain ka, palakahin yung tiyan mo, hindi pala kasalanan yun kasi pakainin ka ng Diyos eh. Yung manggagawa, karapat-dapat pakainin. Kaso pag masubran, ma-high blood, ma-diabetes, marioma, hindi naman problema. Kaya kontrolin lang natin. Amin ba? Hindi masama yung sobra kaysa wala. Pag wala, mahirap yun eh. Nag-dreaming ka lang, so gusto ko sana kumain, Lord, ng fried chicken. Sana may lumipad dito. Sana may maligaw na manok sa kapitbahay. Sana may maligaw, Lord, na kambing sa kapitbahay para makatay ko. Puro ka lang dreaming. Pero
Pag pinagpala ka na ng Diyos, hindi mo natatanggapin yung fried chicken. Hindi mo na halos ayaw mo na kumain, kaya gulay-gulay na lang. Bakit? Sumubrang pagpala. Pero yun ang pangako ng Diyos eh. Naghirap ka sa umpisa, ginawa mong kalooban niya, nagalagay Ebanghelyo. Sabi ng Biblia, hanggang manggagawa, karapat-dapat sa kanyang pagkain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So hindi po masama. Gawin po natin yan. Kaya kami walang tigil. Walang tigil ipangalan ang Ebanghelyo. Tuloy-tuloy ang mga anniversary crusade. Tuloy-tuloy. Kung ako lang, gusto ko na mag-resign. Pero hindi tayo pwede mag-resign kaya walang resignation sa church. Maliban lang kung alisin ka na ng Panginoon. Yun lang talaga. Sabi ni Malabistan Pastor Mama Dear, anak, sa lupa wala tayong pahinga. Ang ating pahinga sa langit na. Kaya Mama Dear, mga pastor, nagpahinga na sa langit. Nung buhay pa sila, walang hinto ang krusada. Buong Pilipinas hanggang ibang bansa, kukrusada. Hindi na iniisip millions ang ginagastos. Bali wala sila, pagod sila, fasting and pray, hindi na iniisip yun. Kaya kailangan magpagod ka, kailangan maghirap ka, kailangan magtiis ka. Yung sabi ng Ebanghelyo, wala kang dalhin ginto, pilaklag, gasusin mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pero pagdating ng Panginoon, dahil may nagawa mong kalooban ng Diyos, karapat-dapat kang pakainin, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ganon ang Ebanghelyo, ganon ang salita ng Diyos, totoo ang salita ng Diyos. Kaya mga wala tayong ginagawa sa ating tahanan. Huwag tayong magbilang ng butiki sa ating bahay araw-araw. Huwag tayong magbilang ng mga messenger, mga minamahal. Lahat. Dapat magbilang tayo ng kaluluwa araw-araw ang gawain madala natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Magbilang tayo ng kaluluwa nga madala natin sa paanan ng Diyos. Yan ang gawin natin. Authority from the Lord sa lahat ng Kristiyano. Hindi na ibig sabihin na hindi ka preacher, hindi ka manggagawa, hindi ka lahat. Ang inutusan ng Diyos, mga disciples. 70 disciples, 70 sila na disciple. Lumakad sila 2 by 2, pair by pair sila. Nangaral ng Ebanghelyo. Sa Luke chapter 10, nangaral sa Ebanghelyo. Nung nangaral sa Ebanghelyo, sinamahan sila ng Diyos. As you go, sa iyong paglakad, magpagling karamdaman. Nakita na, pagbalik lang, sabi ng Panginoon, grabe ang kagalakan. Tuwang-tuwa sila. Nakita namin sa talas katulad ng kidlat na hulog sa langit. Sabi na niya, grabing kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, huwag kayo magalak na yung mga demonyo na papasakop sa inyo. Pagaling yung karamdaman, huwag kayo magalak yan. Mas magalak kayo. Yun ang tanda na yung pangalan na kasulat na sa langit. Tamo? Pag pinapakinggan ka ng Diyos, sinasamahan ka pangyarihan. No doubt that your name shall already written in the book of life. May kapangyarihan ka. Sabi ng Diyos, nothing rejoice. Notwithstanding rejoice not. But rather rejoice that your name are written in heaven. Because the power of Satan nagpapasakop sa inyo. May power kayo. May utos ng Diyos yan. Mga disipulo lang yan. Hindi mga apostoles. 70 disciples during the time of Jesus. Anong disciples? Katulad lang natin. Mga disipulo, tinuruan ng Diyos. Learner. Mga tinuruan ng Panginoon, yung mga disciples. Ordinaryo lang sila ng mga tao, mga membro. They are all disciples of Christ. Mga tinuruan lang sila ng Panginoon. Pero grabing kapangyarihan. Sabi, Lord, even the devil, we send the devil, sabi niya, nagpailalim sa iyong pangalan. Parang kidlat, nakita namin nahuhulog galing sa langit si Satanas. Sabi ng Diyos, huwag kayo magalak dyan. Mayroon ka mong kapangyarihan. Magalak kayo, tanda yan, ang pangalan nyo naka-record na sa langit. Anak mo tayo ng Diyos. Kaya pinapakinggan tayo ng ating mahal na Panginoon. Makapalakpak ba tayo? Everybody say, praise the Lord. Pag sinunod natin ang utos ng Diyos, palain tayo ng Diyos. Philippians chapter 3, verse 13 up to 14. Kainti. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Pilipos, Kabanata 3, ang talata ay 13 hanggang 14.
Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Alam mo mga minamahal, sa Apostol Pablo, marunong na tao. Nag-aaral kay Gamaliel ng Book of Law, lawyer. Mamamatay tao si Pablo. Pero nang tinawag siya ng Diyos, grabe ang pagpakumbaba. Kinalimutan niya kung ano siya. Amen? Kasi pag hindi mo kalimutan ang sarili mo na dati kang ganito, ipagmayabang mo pa, hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Si Pablo, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Hindi niya pa daw naabot. Datapwat, isang bagay ang ginagawa ko. Isa lang. Na nililimot ang mga bagay na sa likuran ko. Kung ano siya dati, anong ginagawa niya dati? Mamatay tao siya, killer siya. Sabi niya, isang bagay ang ginagawa ko. Linilimot ang mga bagay na sa likuran ko na. At tinutungo, forward yon, straightforwardness. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Tinitingnan niya yung mga bagay. Tinutungo niya, here's sport. Tinutungo niya ang mga bagay na hinaharap. The future, ang kaligtasan. Amen? Amen? 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala. Anong nagtutulin? Nagapaspas ang takbo. Amen? Hindi siya nagpadagbagal-bagal. Hindi. Tumutulin siya. Mabilis. Reaching forth, sabi niya. I press toward the mark. I press. Tumutulin ako. Tinutulak yung sarili niya sa unahan. Hangganan, ang gantimpala, hinahabol ni Pablo. Ang dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Isos. Palakpakan natin ating malapang. Yan ang isang bagay. Tinalikuran niya lahat ang pagkatao niya. Ngunit, hinaharap niya. Sabi niya, sa English pa, I press toward the mark of the high calling of God. Yan, no? I press toward the mark for the prize. May presyo of the high calling of God in Christ Jesus. Tinawag sa maging apostoles, nahulog sa kabayo, may dala siyang permit, patayin niya lahat ang mga Kristiyano. While on his way, in the road of Damascus, biglang, Panginoon, mga minamahal, ang Panginoon, biglang ay nag-appear sa kanyang harapan sa langit. Grabing glory light, tumutok sa kanyang mata. Kaya nahulog si Pablo sa kabayo. Tinahulog sa kabayo. Sabi niya, Saul, Saul! Hindi niya kilala kung sino yun. Sabi niya, who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? I am Jesus of Nazareth, whom thou was persecuted. Ako si Jesus, yung taga-Nazareth, imong ginalutos, imong ginapersecute. Pag ginapersecute pala mga Kristiyano, ginalutos pala mga Kristiyano, ginababy ay mga Kristiyano, pinag-uusig ang mga Kristiyano, pinagwikaan ng masamang Kristiyano, ang Diyos pala ang kailang ginagawa niya. Ang Panginoon pala ang kailang ginagawa. Because the Lord is in our heart. Templo tayo ng Diyos. Pag sinaltaan ka ng masama, pinagwikaan ka ng masama ng tao, ang Panginoon palang pinagwikaan ng masama. Hindi tayo. Bakit? Templo tayo ng Panginoon, ang Panginoon na sa puso natin. Di na mo? Plano ni Pablo, patayin yung mga Kristiyano. Inuusig niya, patayin niya. Pero nang sa daan pa lang siya, binulog siya sa kabayo. Grabing glory, power na hulog siya. Yun ang dahilan kung bakit si Pablo naging na-blind siya. Hindi siya masyado makakita. Pablo, Pablo! Sabi niya. Saul pa sa dati, Saul of Tarsus. Meaning, yung mga bigatin ng mga sundalo ng Tarsus ng panahon. Nung binautisman siya ng isang papostoles, naligtas siya, ang tawag sa kanya, hindi na Saul, kundi Paul. Si Pablo na siya. Amen? Nagbago na siya.
Bakit mo ako, I am Jesus of Nazareth, whom thou hast persecuted? Hindi naman niya nakita ang Panginoon. Pero sabi na, ako si Jesus ng Nazareno ngayong inuusig. Inuusig niya yung mga Kristiyano, pero ang Panginoon sumagot, ako si Jesus ng ngayong inuusig. Sabi ng mga Kristiyano, kasama palagi natin ang ating mahal na Panginoon. Sa hirap, sa ginawa, sa mga pag-usig, sa mga problema, kasama natin Diyos. Sa ating pangaral ng Ebanghelyo, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Gagaling ang karamdaman mo sa mga problema, sa ating paglakad, punta sa mga gawain, kasama natin ang Diyos. Kaya magtataka, makarating tayo sa pinupuntahan, hindi tayo nadi-discuss siya. Kung mayroon mga trouble nangyari, pero may protection ng Diyos. Bakit? Kasama natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya kung gumagawa ka sa gawain ng Diyos, sabi mo, karapat dapat kang pakainin, tatanggap ng pagkain, pagkapala. Amen ba? Kaya, you must be humble yourself. Sabi ni Pablo, isang bagay lang, nalalikuran ko na lahat, hindi ko na binalikan. Pero sabi niya, I praise the Lord. Tumutulin ako sa harapan na gusto ko maabot tinong malaking presyo sa pagkatawag sa akin ng ating Panginoon. Kaya, bigyan natin ng halaga. Tinawag ka ng Diyos maging choir member. Tinawag ka maging preacher. Tinawag ka maging instrumentalist. That is the high calling of God sa ating buhay. Kaya, gawin mo. Itutulak mong sarili mo sa marka ng malaking presyo na mataas ang pagkatawag sa iyo. Huwag ka magpalamig-lamig. Huwag ka magpahinahina. Huwag ka maging pasaway. Then mataas, high calling of God sa atin yan. Sino tayo na tawagin ng Diyos maging ganito? Patuyawin tayo sa Diyos sa pulpito. Gamitin tayo ng Diyos. That is the high calling of God. Kaya idot-dot mo ang sarili mo. I-press mo ang sarili mo. Magtutulin ka. Patuloy ka, maglingkod ka sa presyo, kaligtasan, korona, sa mataas kapag tawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Huwag kayo ginagamit na ng Diyos sa mga gawain, huwag kayo magmayabang. Kasi minsan may mga ginagamit na ng Diyos, ngayon lang gani ginagamit, ilang buwan pa lang ginagamit ng taon, isa nagmamayabang na. Lumalaki na yung sungay. Wala pa nga masyadong nalaman, pero kala mo sino na. Tandaan nyo yan, mga minamahal. Kahit gumagawa ka na, marami kang ginawa, sabihin mo pa rin, sabi ni Pablo, wala pa rin kong nagawa. Basahin natin. Anong sabi ni Pablo? Philippians chapter 3 verse 8. Ito. Lahat mong abot, lahat mong nagginansya, lahat mong nagawa. Sabi mo lang, gain through lost. Isipin mong lahat mong naabot, lahat mong nagawa, gawin mong wala, talo. Sa Bisaya, kalugihan. Gain through loss. Gawin mo parang wala nangyari sa buhay mo. Pero diyan ka pagpapalain ng Diyos. Pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Pilipos, Kabanata 3, ang talata ay 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan. Lahat ng bagay, inaari ang kalugihan. Lugi lahat. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Just because of the calling of God, high calling of God kay Pablo. Kagalingan, kapagagaling ng Diyos, di kahalang doon ng Panginoon. This is majesty. Napakilala ng Panginoon. Inisip niya, lahat, lugi. Kung sa English pa, dang, sagbot lang, basura, ang lahat ng bagay kay Pablo. Patuloy. Nalang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan. Alang-alang sa kanya tiniis ko ang kalugihan. Tuloy. Ng lahat ng mga bagay. Ng lahat ng mga bagay. At inaari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Palampakan natin Diyos. Inaari kong suka lamang, basura lamang, walang kabuluhan, upang tamuhin ko si Kristo. Upang masunod ko lang ang ating mahal na Panginoon. Everything I gain, sabi, I counted loss for Christ. From your gain, through loss. Amen?
Amen? Pakinabang, papunta sa kawalaan. Pag ginawa mo yan, papalain ka ng Diyos. Dahil sabi ng John chapter 12 verse 25 up to 26, para maintindihan niyo po. Kailangan ang ating buhay, lahat ng ambisyon na gawa natin noon, kailangan isipin mo kalugihan, patay na sa harapan ng Diyos. Basa. Praise the Lord. Sa Aklat ng Juan, Kabanata 12, ang talata ay 25 hanggang 26. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan ito. Ang umiibig sa kanyang buhay, sarili, ay mawalaan ito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan niya on sa buhay na walang hanggan. Mapupuot ka sa sarili mo sa sanlibutan ito, ayaw mo nang mag-enjoy sa sanlibutan, napupuot ka sa iyong buhay sa sanlibutan, ito ay pag-iingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. 26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. Amen. At kung saan ako naroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Amen. Kung ang sino mang tao'y manglingkod sa akin, ay siyang parangalan ng Ama. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Ang sino mang tao'y maglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. Kung gusto natin naglingkod tayo sa Diyos, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. Kung anong gusto ng Diyos sa atin, sundin natin. Kung saan ako naroroon, sabi ng Panginoon na, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung saan ang Panginoon, bating lingkod niya doon pa rin. Kung saan ka dalhin ng Diyos, sunod-sunuran ka lang. Kung anong gusto ng Diyos sa iyo, sunod-sunuran ka lang. Dahil sabi, kung saan ako, ang aking lingkod, paroon din, susunod sa akin. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, siya'y parangalan ng Ama. Palakpakan natin, Diyos. Kung sino mang tao maglingkod sa Panginoon, siya'y parangalan ng Ama. The Father will bless him. Pag napaluguran ka, parangalan ka ng Ama, sigurado, mabango ka sa Diyos, mapalapit ka sa Panginoon, lalo kang pagpapalain, itaas ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan mamatay muna yung sarili natin sa lupa. Mamatay. Pag hindi pa mamatay ang sarili natin, kapuutan mo ang sarili mo. Kapuutan mo yung sarili mong buhay sa lupa. Pati sa sanlibutan ito, patay ka lang mamatay. You hate yourself. You hate yourself in this world. Wala ka na. Para ka na lang sa Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos. Para ang Diyos sa langit, malulugod, matutuwa, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing straightforwardness. Walang talikuran, hindi sarili masunod. Sunod-sunuran tayo sa Diyos. Straightforwardness. Easy to do or understand. Not complicated, hindi magulo. Very honest and always in open heart. Naintindihan natin. We understand what is the will of God in our life. Kaya duro-diretso lang tayo. Kaya pag tumalikod ka, hindi matuwa ang Diyos sa iyo. If your soul draw back to me, sabi ng Panginoon, if you draw back, my soul will displease. Sabi ng Panginoon, kung tatalikod ka sa akin, ang aking kaluluwa, hindi malulugod sa iyo. Kaya hindi tayo pwede tumalikod, kaya hindi tayo palugdan ng Diyos. Kaya duro-diretso tayo sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakilala natin ang buhay ng Diyos, nakilala we are in the truth of salvation. We know that, alam na natin lahat. Bilang Kristiyano, napakatagal nating Kristiyano. Yung salita ng Diyos, review lang po natin yan. Ito'y paalaala lamang salita ng Diyos. Huwag natin makalimutan yung ating obligasyon, responsibilities sa Panginoon. Pag sinod natin ito, itanong natin sa puso natin, sigurado, papalain ng Diyos. Ang mga manggagawa, gumagawa, ay karapat dapat siyang tatanggap ng pagpapala. Pakainin ka ng Diyos. Totoo sabi yung mga pastor, wala kayong makain. Araw-araw nang-aral ka, sakripisyo ka. Pagdating ng araw, makita ng Diyos. Bibihisan ka. Nagihan ka ng tahanan, pakainin ka ng Diyos. Ngayon, nangyari sa buhay namin. Kahabagan ng ating Panginoon.
Dahil sa unat dalangin ng ating malapit sa Lord. Mahirap man ang buhay manggagawa. Kung pag gumagawa ka, karapat dapat ka sa iyong pagkain. Sinishare namin dahil sa Biblia, freely receive, freely give. Ang libre namin tanggap pagkapala, nishare namin sa iyo. Pag gawin nyo to, kaya dumaan man kami sa membro lang. Nakikinig kami sa mga mensahe ng mga preacher. Nakikinig kami sa mensahe, especially at ang bilang pera sa Lord. Ginawa namin. Ngayon, ilang taon na nakalipas, sa habag at awa ng Diyos, nandito pa rin kami. Hindi nagbabago, ganun pa rin. Sabi ng iba, mayabang si Brother Andy. Kung mayroon ako, mayabang man ako, yung ipagmayabang ko lang, yung trabaho ko sa Diyos. So, wala akong pinagmayamang na personal. Kaya wala naman ako ipagyabang na personal. Wala'y amin dito. Ang lahat ay sa ating mahal na Panginoon. Kaligtasan lang ang amin. Buhay na walang lang ang hangad namin. Masunod namin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, lahat nating ginagawa nakikita ng Panginoon. Hindi tayo makatago sa Diyos. Lahat sabi, di ba? Binasa ko, binabalik-balik ko sa inyo. Ang manggagawa na gumagawa ng taos puso, karapat dapat sa kanyang pagkain. Ito na, mga minamahal. Singgit, hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Malapit na bumalik ang Diyos. Maghanda na yung mga adult choir. Well, magkaruling na tayo. Bare month na karon. Sa Sunday, mga Pioneer Square naman ang magkaruling, mga choir. September na. Malapit ang anniversary, December 7. Magkaisa na naman tayo. I-prepare ating sarili for this great spiritual revival. Every year natin gawin. Hindi natin alam, baka mabalik ng Diyos. Kaya marami ng gira sa palibig. Kahirapan sa buong daigdig. Kaya pinapangalan natin, straightforwardness. Turo-diretso, tuloy-tuloy ang paglingkod. Walang lingi-lingi sa walat sa toob. Turo-diretso. Bahala na anong problema dumating sa buhay natin. Sa Diyos tayo tumingin, hindi sa tao. Kinakita ng Diyos ang ating ginagawa. Magumagawa ka sa kanyang taos puso. Harapan dapat kang tumanggap ng pagpapala. And I long to do your will. Here I am. Gisingin mo ang sarili mo. I found your command. Purihin mo ang Diyos. Here I am. Buksan mo ang puso mo. Papasukin mo ang banal ng Espiritu. My God is for me. Isinggit mo. Here I am. Huwag ka magpahinahina. Here I am. Hallelujah. Here I am. Sabihin mo, here I am, Lord. And I long to do your will. Here I am. I'll follow your command. Until my calling is fulfilled. Here I am. Lord, here I am. If you ask me an offering, if you ask me an offering, I give it, Lord. If you want sacrifice, I will obey. If you wanted sacrifice, I will obey. All I have, and I will give it. Dedicated to the honor of your name. Humbly, when I bow down as a servant, pakumbaba, paubos. I'll wait for your command. O hintayin kong utos mo. I can be my trust in you.
Hallelujah. Within the guidance of your, I delight with the guidance of your hand. Here I am. Hallelujah. I long to do your will. Here I am. I'll follow your command. Dagang ginaw. Here I am. Sing it ko. Until my calling is fulfilled. Here I am. Jesus. Jesus. Here I am. Here I am. And I long to do your will. Here I am. Jesus. I'll follow your command. Here I am. Until my calling is fulfilled. Here I am, Lord Jesus. Maningkamot magsumikap, mapuspos magdamang presence. Bigayin mo puso mo. Papasukin ba ng Espiritu? Oh, Jesus. Purin ka, Lord. Dayon ka. Here I am. Lord, here I am. Here I am. Lord, here I am. Sing it, hallelujah. Here I am, Lord. I am long to do your will. Niya ako nahintay sa iyong kalooban. Inaanap ko ang iyong kabuton, Lord. Here I am and I long to do your will. And I'll follow your command. Sundin ko ang iyong mga utos. Pag hinahanap natin palaging kalooban ng Diyos, sundin ang kanyang utos. Ang pagpapala hahabol sa atin, mga minamahal. Di buhay ang Diyos natin pinaglingkuran. Totoo mga salita niya. Salamat. Salamat tayo. Meron tayong pastor nga totoong pastor. Galing sa Diyos. Propeta na Diyos. Nagsakripisyo langin para sa atin. Kaya naging ganito tayo, mga minamahal. Kaya mga minantaas yung kamay, lahat tayo dumalangin sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kausapin yung Diyos. Bayaw kamot, kausapin yung Panginoon. Upo na kila Diyos ang malas mga Isus, malang Panginoon. Sa umagang ito, nandito kami sa sumamo sa iyo. Umi kami ng tulong, habag at awa sa iyo, kapatawaran sa lahat namin pagkakasala, pagkakamali, Lord. Alam mo ang laman ng puso namin. Nakikita mo ang lumulo sa loob ng puso namin. Alam mo ang aming pagkukulang, pagkakasala. Wala kami itago sa Lord. Ikaw nag-alam. Kaya inisisihan po namin, inginan ng patawad, Lord. Pangawakan mo kayo. Pagpalain mo kami sa umaga ito. Pagaling mo karamdaman namin, mga buhay. Papalain mo ka sa material, finance, sa baga, Lord. Mas kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, singgit. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Patong kamay sa ulo niya, isa nakataas, isa ating dibukin. Hallelujah ba? Opo, malapay na sana pulit. Baba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, Lord. Pagpalain mo kami, Lord, sa mga ito. Sa pangalan ni Jesus, ang dalangin, beloved parents, Lord. In Jesus' name, cast out, demons and infirmities, cast out from them. Demons, private, cast out from them. Bless the children, financially, physically, right time, my God, Lord. In children, divine some property in their life, my God. In Jesus' name, healing problems of them. Jesus' name, amen pa sa Lord. Hallelujah. Palagpakan natin ating malapanginoon, mga mahal. Mayroon ba kitang bisita? Wala naman. Bayo kamot, muluksog kita, tulog ka bises, singgit, kusog. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ano mahal, huwag mag-absent.
Imbes ka mag-absent, magsangyaw ka na nga ron ng Ebanghelyo.